Military service. Magandang natanong yan. Ito ang last na isasabi ko prior to my retirement. Ito ang hindi ko makalimutan habang buhay. Dahil hindi ko na underestimate ang kalaban dahil sa lahat ng mga encounter na daanan ko sa military service ko, only a few minutes, 30 minutes ang pinakamataas. Pero ito, napakahaba ito na encounter. 12 hours kami bago binitiwan ng kalaban. Ang 8 hours, volume of fire yan, yung 8 hours na yan. Pero yung 4 hours na yan, papitik-pitik na yan. Yung 4 hours, hanggang naabot ng 12 hours yan. Nag-start ang encounter na, ang attack namin, 07 alas 7:05 umaga, hanggang alas 7:37 ng gabi. Inurasan ko yan nang tumahimik na ang bakbakan. Ito ang... So, saan at kailan yan? Ito ngayon, nang magkasama kami ni Captain Gambala, siyang operation officer. Nangyari ito noong 19 November 2001. Nagsimula ang bakbakan, nagsimula ang atake alas 7:05 at natapos alas 7 ng gabi, alas 7:37 ng gabi. Ang ginawa ng kalaban, simultaneous and suicidal attack sa brigade, sa lahat na detachment ng Scout Ranger, ng mga batalyon ng Marines, sabay-sabayan ang atake yung 19 November. Lahat ng mga military na na-attack, humihingi sa amin ng reinforce. Paano kami makalabas na under attack rin? Marinig ko yung sigaw ni Captain Gambala na hindi kami maka-reinforce sa inyo dahil paano kami maka-reinforce? Under attack, marami na kaming casualty rin. Si Captain Taibuin sa Ranger, yun ang nagre-request sa amin dahil Ranger rin yun si Captain Gambala. Niya ba tulungan mo ako dahil may tama na kami na dalawa. Pagkatapos ang isa patay na. Panay ang sagutan nila ni Captain Gambala. Sabi ni Gambala, Bok, gamitin mo na lang yung MG 520 kay i-control mo na lang. Diyan ipa-fire mo sa paikot ng posisyon mo para hindi na kayo maubiran. Delikado maubiran. Kaya kinontrol ni Captain Taibuin, Lieutenant Taibuin tong MG520. Hindi na nakialam si Captain Gambala. Si Captain Gambala, kinontrol niya ang MG520 na magbanat sa surrounding ng brigade. Dahil, inikutan ng brigade, more or less, 500 MNLF at saka Abu Sayyaf, combine element ng MNLF at saka Abu Sayyaf. More than 500 sa brigade lang yan. Hindi kasama yung atake ng Ranger doon sa crossing ng Indanan at saka Baimbong. At saka atake rin doon sa 6IB. Ang 6IB dito man sa Patikol. Atake rin ng Marines doon malapit sa C8. Crossing ng C8, doon man sila. At saka, atake lang ng Port Ivy. Dini sa Budato, sabay-sabayan. Pero yung atake sa Port Ivy, nauna ang atake ang Port Ivy. At before, pagkabukas ang simultaneous na yung sa brigade. Kaya ang nangyari... Sino nag-lead sa MI? Anong grupo yan? Ang grupo naman na nag-lead sa atake, ang grupo ni Under Kabir Malik Aka Ustad Javier. At saka ang sa Abu Sayyaf, si Sahiron Radulan, yon Commander Putol. Hindi daw yan matablan, pero I don't know kung buhay pa ba yon si Radulan, dahil yan ang pinaka matinik na commander sa Abu Sayyaf, si Radulan Sahiron. Habol-habol namin yan noon panahon namin. Sino yung brigade commander noon? Ang brigade commander doon, si Colonel Tolentino. Colonel pa siya doon. Si Colonel Tolentino ang
brigade commander. At saka nang mag-atake doon, kasulukuyan rin approach rin ng helicopter. Nahirapan ng helicopter na makaland dahil nandoon si General Tolentino nakasakay kay alam man niya na hotspot na talaga ang brigade. Alam niya nakaland ang helicopter, pagland sa helicopter nandoon na si General Tolentino nagmana na sige defense ang buong brigade. Ang sa East Flank ang 1st Scout Ranger Battalion. Ang sa Western Flank Marines. So hindi ko alam kung anong klaseng Marines. Ang sa North at saka sa South brigade personnel na yon. Doon ang nagdepensa. Ang dito sa likod sa malapit sa airport, hindi masyado marami ang kalaban dyan. Dito banda lang sa area ng Ranger at saka area ng brigade ang maraming kalaban dahil more than 500 yun ang estimate ng kalaban. At saka dito sa tabi ng ng Notre Dame, marami rin doon dahil sa bawat niyog na may dalawa nakakubli na mga attacker, mga MNL at saka Abu Sayyaf. Na control namin dyan sa dami-dami na patay na rin. Na sa daming patay, 48 killed dyan sa MNLF at saka sa Abu Sayyaf at saka 13 ang wounded nila. Kaya hindi sila nakapasok ng gabi. Mag-suicide sana sila pasok sa gabi mga alas 8 pero hindi na-realize yun dahil sa daming casualty ng MNLF ng kalaban. Pagkatapos marami rin kang casualty, may casualty rin ang Ranger, may casualty rin ang brigade. Hindi ko na matandaan kung ano ang casualty sa Ranger dahil at saka ang Marines, na kita ko na may casualty ang Marines doon sa loob ng brigade. Ang sa amin, ang casualty namin 3 yata ang casualty sa brigade. Ang malaking casualty si Technical Sergeant Kalibog, natamaan yung kuwan niya dahil siya ang nag-support ng bala doon umiikot ng bala. Umiikot ang bala, ang ginamit niya jeepman, matablan man yun. Natamaan siya. Ang pangalang ginamit, yung armor na ikot, distribute sa mga bala doon sa Ranger. Distribute sa mga bala doon sa mga troop na nasa Paksol. Anong reaksyon ng mga tropa doon sa loob? Kadami na ng kalaban. Magpapatay sila. Ang pamilya rin, iba nandoon na rin sa evacuation room namin, doon sa brigade. Kinonsolidate namin yung mga bata at saka mga depensa sila. Sabi ko, hold the ground kayo sa inyong sa paksol ninyo. Ang mga paksol nila na hanggang tuhod lang, naging malalim na. Dahil habang nagpukpukan na panay pa rin ang kuha nila. Hukay nila. Nang wala pang atake, sinabihan ko sila, inikot ko yung buong brigade dahil nasa chief ako ng operasyon. Sinabihan ko yung mga tropa doon na lahat tayo maggawa tayo ng paksol dahil malakas ang info na papasok talaga, atakihin talaga tayo. Na in-inspect ko hanggang taas lang ng tuhod. Sabi ko, kulang pa yan. Sabi yung iba na, pwede na yan, master. Hindi, kaya-kaya na yan. Hindi yan, maabutan ng 3 oras. Withdraw na yan sila. Sabi ko, hindi yan. Ang dami yan info. Positive yan. Dahil pati mga integre namin, yung mga Muslim na integre, sundalo, nag-i-info rin sa amin na ganito, sir, positive na atake talaga ang kuwan. Ang daming, nag-organize na ang daming kuwan. Ang daming kalaban. Hanggang tuhod lang ang kuwan nila, paksol nila. Pero nung pag-atake, so, hanggang liig na. Sabi ko na dito na parang magandang kuno. Nang tapos na ang kuwan, sa 7:15, 7:37, ang oras, gabi na yon, tahimik na. Ang marinig mo na lang, radyo na lang, mag-squad na lang, ingat kayo dahil papasok na ang suicide platoon ni Misuari at saka yung Abu Sayyaf. Alerto, walang tulugan mula ng pag-atak, walang kain, walang tulugan, at saka walang inom tubig, dahil sa paksol. Sa madalit sabi,
kinabukasan na, tahimik na, mula nung nanahimik na, wala na. Hanggang kinabukasan, inorder ang First Scout Ranger Battalion na magpatrol kayo sa buong area ng brigade para mag-clear natin ang area kung wala na talagang kalaban. Walang kalaban, na kaagad, na patrol kaagad. Ang nakita na lang, mga reply namin, mga patay na lang na hinila ng mga bayawak, mga aso, mga aso, iyon ang info na lang nila na ang daming patay. Pagkatapos, balik na ang tropa nga na nagpatrol, punyuntan ko na yung mga kasama ko na nasa Paksol. Sabi ko, pwede na, clear na. Babalik kayo sa kanya-kanya ninyong barak, pagkatapos magsaing, magkuhan kayo, magkuhan na kayo ng pamilya ninyo, kunin ninyo. Sabi yung iba, bahala yan, dito lang ko. Wala na, nataranta. Sabi ko, wala na gina, tapos na. Sabi ko, hindi na sila, gusto nila, Paksol, ang ginawa na naman nila, ang Paksol nila, nilagay na nila ng tent. Nilagay na nila ng punso. Doon na pati magayo. Nandiyan na pala, alerto pala eh. Pero gaano katindi ang putok? Grabe. Ang putok, alam mo, Buddy Brian, ang putok kung 10 bridge instator na makina, isabay-sabay mo yan o pa-andar, parang gano'n ang putok. Pagkatapos, mayroong mga malaking putok, yung lancer at saka mortar, doon yan pupunta sa plaza ng maliit na plaza ng Maylon man doon, yung plaza ng brigade. Dito mo makita na ang dami. Sabi ko, wala na siguro kaming ligtas nito ba? Iniisip ko, wala na itong ligtas. Ito na attack, hindi ko malilimutan. Ito na encounter, hindi ko malilimutan. Pagkatapos, paano ko malilimutan? Tapos mo, banat ng kalaban, takbo ka na naman sa kabila dahil tatawagin ka na. Ang instruction sa akin ni Captain Gambala, paipon. Dahil si Captain Gambala, tinignan ko, baka nawala na yung namin, radyo room namin, wala na. Inakyat ko doon sa radyo room, doon sa ilalim ng lamisa. Sabi ko, sir, anong balita? Paipon, huwag mo iwanan ang istri, ha? Bahala ka na dyan sa mga kasama na. Ang istri, huwag mo iwanan. Yan ang instruction niya. Habang nagkukontak siya kay Captain Taybuin. Kaya yung Lieutenant Taybuin pa man siguro yun. Habang nagkukontak siya na naghihingi ng reinforce si Taybuin hanggang dumating ang panahon na may info na si Taybuin natamaan, patay na. Natamaan ng ulo. Nung doon, ikaw, Master, anong ginawa mo na para mag-survive ka? Kasi ang dami ng mortar. Ang ginawa ko, iniisip ko, sabi ko, kung sakali mapasok man sa building ang ang mortar o ang lancer nila, hindi ko matamaan dahil dadaan pa yan ng atip, dadaan pa ng yung purlins. Doon ako sa may haligi, malapit ako sa, pero patayo ako, baka may papasok sa amin na magpakunwari lang na sundalo ba, may papasok sa amin sa opisina ba, magpakunwari lang sundalo. Pero ang sundalo deploy na, baka ang iniisip ko baka na-overthrow na yung mga Paksol ba, may papasok. Takbo ako doon sa posisyon ng area para biniverify ko kung okay pa ba yung posisyon ng namin, camp defense namin. Pagkatapos, pabalik na naman ako. Pero ang pabalik ko, sinigurado ko na doon ako sa building sa concrete na area para kung halimbawa na may mortar o lancer, doon pa sa tatama sa atip, hindi ako matamaan ng splinter. Malapit pa ako matamaan sa isang mortar. Parang lancer yun. Yung M203. Doon pumasok sa pintuan ng istri office namin. Sabi ko, kung nagdaan ako doon, tama ang tail ko. Kinuha na yun. Sinusoko na yun ni General Tolentino, sir. Dito tumama yung grenade lancer.
Sabi ko, tama-tama sa paa mo. Ilpo man tawag sa akin General Tolentino. Ilpo tama-tama talaga. Kung dito ka nagpatakbo-takbo sa loob ng kwan, ng opisina ninyo. Ang takbo ko, radyo room, pagkatapos sa labas, silipin ko yung mga paksol, kung may tao pa ba, o bakante na, baka namatay na. Pero, ang mga tropa nun, arating na. Wala na, deploy na. Kumbaga, may mga nataranta din o wala? May nataranta talaga. Mayroong kasama ko. Hindi ko na matandaan kung anong sino ng apelyido yon. May nataranta na parang warsak na pumasok na, humalo na doon sa mga dependents namin na evacuation. Tiningnan ko man yung mga pamilya at saka mga bata. Sigawan lahat. Bata, asawa. Yakan na. Pagtingin ko, taka-uniforme man. Sundalo, sabi ko, balik doon sa paksol. Dinikitan ko, pagdikit siya, gumaganyan, nanginginig, sabi niya, Master, bayaran ko yung utang ko. Sabi ko, hindi pa bayad ang utang ito. Kuwana, atake na ito. Hindi ko matandaan kung sino yun. Dahil grabe na ang pukpukan. Ano yun, umaga? Anong ginagawa nyo nung bago kumakain kayo? O... Kumakain ako nung time na yon. Kumakain kami ni Sergeant Manatad. Si Corporal Luminton nandun sa opisina. Wala kami mag-expect nga attack na yon. Pero may mga info na, malakas ng info. Sabi ko, walang lalabas ngayon sa mga kasama ko sa estre. Walang lalabas ngayon dahil kalakasan ng info. Kain kami dito. Pagkain na mo, naulahin magkungkaon. Umana sila ni Sergeant Manatad ug Luminton. Nibuto man na dahil ng RPG sa Kalaban. Dito sa doon na tamaan sa outpost na mo, sa checkpoint na mo. Butas yung checkpoint. Malakas ang putok. Sabi ng kasama ko si Sergeant Manatad, Master, tama na yung kain. Ito na, atake na ito. Pagkatos balat na ang katos sinasabi ko sa iyo ng 10 bridge instaton nga full volume. Puta, grabe naman ito. Ang expectation ko sa attack na yon, sabi ko, itong attack ito, hindi ito makaabot ng alas 10 dahil ang daming putok. Pagkatapos, siyempre, maubos ang bala. Sabi ko, maubos itong bala talaga. Ng kalaban. Yan ang kuwan ko, ang expectation ko. Hindi ito maabot ng kuwan. Hindi ito maabot ng alas 10 ng umaga. Kaya alas 7 kami simulan, alas 7:05. Siyempre, 7:08, 9:10. Mga 3 hours lang ito. Sabi ko, ang dami kong karanasan sa mga firefight. 30 minutes, tapos na Ito, sabi ko, pag abot ng alas 10, parang sabi ko, wala namang hinto ito. Pagkatapos, huminto sila kunti ng alas 12. Parang prayer siguro yun nila. Yung mga Abu Sayyaf, prayer ng Abu Sayyaf. Kunti na, pitik-pitik na. Pag-alaw na, balik na naman. Full blast. Pagkatapos, after 8 hours na full... tahimik na. Volume fire. After volume fire sa 8 oras, may kunti-kunti na. Yung 4 na oras, may kunti-kunti ng putok. So, doon na yung info na papasok na yung suicide nila? Doon na ang info. Pagkagabi na, mga ganitong oras. Anong reaction ng mga... Sabi ko, wala na ito. Dahil, siyempre, ang radyo, kuwan mo, marinig mo, ang radyo ni Gambala, paikot-ikot na lang ko sa section namin at saka sa history building namin. Kaya ang history building namin at saka yung evacuation ng pamilya, adjacent lang, sinira ko dahil ayaw ko marinig ng mga iyak at saka mga sigaw ng mga babae at saka bata. Sinira kong pintuan. Paikot ako doon at saka tinitingnan ko rin yung paksol doon na alam ko man yung saan yung mga paksol, baka wala, bakante na dito na butas na ito, papasok na dito ang kalaban ba. Sa nung alas 7 pala, alas 8, lumabas si Colonel Makalintal, XO namin, si Colonel Makalintal, XO na lumabas.
Paglabas niya, balik siya sa akin. Pero labas niya, wala na, pilay na. Sabi niya, Pon, natamaan ako. Sabi ko, sir, dito, ayaw, wag lalabas dyan. Kaya upinti rin yan. Target ka dyan. Sabi ko, tinitingnan ko yung mga kwan doon eh. Posisyon, huwag na magtingin, magkita man natin dito. Overlook lang natin. Pumasok pa siya doon, lumabas. So, upinti rin, tama siya. Si Colonel Macalental pala ang opisyal ng tamaan doon at saka yung captain ng Palar na tamaan doon at saka si Technical Sergeant Kalibog sa brigada, Kalibog at saka yung isa pa at saka yung bata ni Colonel Maninggo, nagkataon man nga pag-atake na doon si Colonel Maninggo, pati yung bata niya, tamaan yung bata niya. Bata, civilian? Dili, yung niya, security niya. Kaya yung lahat ng mga experience ko sa military life ko sa mga encounter, yun ang attack sa hulo na hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Siguro, marinig ng mga anak ko, iwan ko mag-iyak siguro yun sila. Dahil ang iniisip ko doon, wala na akong kaligtasan nito. Nung magdesisyon ang marinig ko sa radyo na, ingat kayo dahil papasok na ang suicide platoon ni Miswari at saka ang Abu Sayyaf. Papasok na yan, pilit na. Wala ko, ang nakaputok man siguro ako, mga isang magasin lang siguro pagtapos. Binalik ko yung yung mga bala ko, ready na ako, sabi ko, ito, suicide na ito, banat na ito. Hanggang naabot ng gabi, hanggang alauna, hanggang ano-ano na lang na oras, yung sabi ko, hindi na siguro. Hanggang sumikat na ang alaw, sabi ko, pag sikat ng alaw, ito na, ligtas na kami nito. Pag sikat ng araw, wala nang putok. Sabi ko, ay, salamat sa Diyos. Okay na ang namin, brigade namin, wala na. Doon na, marami na kaming ina-account na namin yung yung mga casualty. Hindi na namin ma-account kung may casualty ba yung 1st Scout Ranger Battalion noon dahil sa Eastern Flank sila. Ang Marines, confirm ko na may casualty. Ang brigade, ang dami rin casualty namin. Pero ang fatal nga na casualty yung si Lit Kalibog. Ang all other slightly wounded. Yung sa Palar mayroon din casualty. Ang 1st Scout Ranger Battalion wala kung na-monitor nga may casualty. Pero pinakalakas na posisyon ang doon sa Scout Ranger, pinakadaming rebelde doon, kalaban doon sa kanila. Dahil wanted yung Scout Ranger doon sa Sulo. Yung pinakamarami. Pero nagtaka ako, bakit walang nabalitaan ako na may casualty sa Scout Ranger? Dito lang sa brigade at saka sa Marines ang nadaanan ko. Kung napasok kayo nun, Master, 500. Ha? Kung napasok yun ng kalaban, 500. Ay, sunog ang brigade. Kung napasok nila, sunog ang brigade. Pati ang siguro namin, pati ang integri namin, hindi na kami sigurado kung saan sila kakampi. Baka mag-incline sila o ano. Siyempre, dami rin nag-depend sa amin na mga integri. Matapang rin integri. Hold the line din sila. Pero kung papasok yun, sila naman ang magkaintindihan. Grabe yun, no? Grabe na attack talaga yun. Basta sa lahat na... Paano yung bala nyo na i-sustain? Nag-deliver ng bala? Yun nga, unang nakasulti si Kalibog. Kasi siya ang nag-deliver ng bala doon. Gamit niya ang jeep. Mini cruiser yata yun ang ginamit niya. Wala nang bilangan yun. Itapon lang niya sa nagsaling man doon, may anting-anting man, pero wala. Tamaan siya, iyak siya doon. Kaya ang ginawa naman, yung armor ang nagbigay na ng bala. Tangke na yung tangke na. Ikot-ikot, nagbigay ng bala. Tangke na, bala. Siguro, yung sigurong malakas na putok siguro, sa tropa rin siguro, at sa rebelde nagkasabay siguro, kaya grabe ang full volume.
Pero yung mga kalaban, nag-attempt talaga na umakyat, naghagdanan. Mayroon iba mag-atin akyat pero hindi sila nag-prosper. Dahil ginamitan na naman ng kuan. Ginamitan na naman ng armor. Na may armor vehicle man kami sa loob. Pagkatapos, doon sila sa gitsa na papasok. Sira naman ang git namin. Sira ng git namin. Sabi ko, papasok ito. Wala naman, may nakaposisyon man na armor car at saka maraming trupa rin sa marine doon. Nakadikit ang marines doon sa gate namin. Hindi nila mapasok. Naghintay lang kung papasok sa gate. Unang na kuan ang gate na warak at saka na yung sa checkpoint namin. Sira yan. Laki ang kuan, butas. Bisag maski sa butas na lang sila dadaan. Yung kuan, yung Parang inisip mo yan noon na parang katapusan mo na. Kuha na, sabi ko, ganito na, kuha na siguro. Kuha na siguro, ito na siguro ang kapalaran ko, hanggang dito na lang ako. Yun ang iniisip ko eh. Wala na akong iniisip. Sabi ko, anyway, kung anong mangyari sa akin, may benefit man ang asawa ko. Wala na akong kuha, okay na. Mga anak ko, okay naman. Nag-aral naman sila. Pero grabe yun na attempt nila, no? Ha? Grabe yun. Yan ang pinakagrabe. Yung naka-experience lang lahat ng mga trupa doon sa attack sa Busbos Hulo, sa brigade. Sa lahat siguro nila na encounter, kung kuwan man sila, fighter man sila, yun ang pinakamataas na oras sa buong military service ko. Oras eh. 8 hours ang bulyo mo fire, pagkatapos may 4 hours na yung paputok-putok. So, ilan yung kuan namatay sa kalaban doon? 48 ang kuan. 48 ang patay. Ang naging mga casualty nun, Master, mga awiya? Ang na-account talaga sa kuan, sa human intelligence at saka sa signal intelligence, 48 ang patay. Pagkatapos 13 ang wounded nila. I don't know kung itong wounded, namatay ko rin to. Dahil yun ang daming patay nila, yung dito siguro sa may, papasok sila sa may, dinikita nila ang, kuwan eh, yung paralan na, ano ito, yung, paralan sa Hulo, yung Christian school, Notre Dame, doon sila nagsimula. Pagkatapos posisyon sila sa mga niyugan. Sa isang niyog, may 2, may 3 anak. Pagkatapos papasok. Puros talaga sila papasok. Pagkatapos palipad sila ng M79, rifle grenade, at saka M203. Puro doon na yan sa plaza na pasok yan. Nagkapasok. I don't know, sa may mga atip siguro, pero hindi na namin rinig. Sumisigaw sila, hindi? Ha? Sumisigaw sila, hindi? Sumisigaw sila? Oo. Sumisigaw Allahu Akbar. Ang iba. Pero minsan, hindi mo na kuhan sa kanilang sigaw kung full volume ng firing. Hindi sila naggamit ng megapon? Megapon? Wala akong narinig na may megapon sila. Wala akong narinig na may megapon. Pero I don't know kung dahil malawak yung kun eh. Busbos Hulo, malawak yung brigade. Iwan ko lang doon sa posisyon ng 1st Scout Ranger Battalion, yung sa Eastern Flank. Malayo naman yung sa posisyon namin sa Brigade Isto. Yung malapit-lapit sa amin, ang Marines, at saka yung ibang unit nga na nagdepend dito sa Western Flank. Yan ang malapit naman. Yan ang tinitingnan ko ng mga paksol doon. Dahil baka magkaroon ng butas doon papasok. Sabi ko, wala man sa awa ng Diyos. Kaya malaking pasalamat ko after the attack, sabi ko, buhay ako. At saka nag-isip na rin ako na mag-transfer ako. Kaya kung hindi ako mag-transfer sa ulo, sigurado sabi ko.